Kalambuan, dalat usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, dalat Davao, Mindanao, may adlaw. Inyong alagad Saldi Chato diri sa programa inyong tulumanon Kalambuan, Daratanan. Kinisabi niyo higala sa kanginan Rafi Bermejo, may adlaw. O ga, siyempre, ang atong Kalambuan Daratanan, nga matod sa mga impormasyon, mga isyu butang lungsod nun, nga ikaw kitang tanan, may kalambigitan. O ga, karong adlaw, di nato makauban si Congressman Carlo Nograles tungod sab sa kabisi na, nining mga panahon na, dinisab sa atog siyudad sa Davao, particularmente sa First District niya atong Dakbayan. Ang atong dinapit nga bisita, unya ang pasalamaton ta nga gitagaan gyud og pagtagad sa atong bisita nga usa sa mga inila o veteranong newspaperman diri sa atong Dakbayan sa Davao, usa sa mga inila diri sa atong Dakbayan, usa kini siya ka editor sa The Daily Tribune Davao. Atong bisita, Mr. Ver Bermudez. Salamat Saldi, salamat Rafi, mayong adlaw. I remember last time na ako diri sa Kalambuan 3 years ago tong election ng 2010. I am here to share whatever I could share in matters of understanding this current election. Kung tama ang pagkasabot nako, this is an election edition. So gisultihan ko kung pwede makatabang ta tinaw sa mga issue kining kampanya. 1992 was the first time that I covered the elections in Davao. That was 92, 95, 98, 01, 04, 07, 2010. So that's about 7 elections as an editor. But as a reporter, as a student, activist, I have been covering elections since, I guess, the first time was 1981 when Marcos called elections for the Batasang Pambansa. Ibig sabihin, bata pa ako. Ang importante kayo sa atong programa Salds no nga mo imbita og sama sa usa ka editor no sa usa ka nilang newspaper. Tungod kay mutabang kini sila og pasabot ka nato no particular sa mga issue sa bugnong lugay no. I-appeal po nato unya sa pangutana kay Ver basig do na po yung mga showbiz nga atong pwede. Siyempre Rap, aron pod nga makapaabot nga to sa atong mga tigsubay diri sa atong atulumanon, ang Kalambuan Daratanan pag-analisar labi na nining umabot nga bugnong lugay noon diri sa atong Dakbayan ug yuman sa atong nasod sa Pilipinas. Og siyempre utro na ko mayong adlaw Mr. Ver Bermudez. Og welcome diri sa atong Kalambuan Daratanan. Unang mga pangutana, siyempre karon panahon na init na gyud ang kampanyahay karon labi na diri sa lokal dinhi sa atong nagdeng dapit sa nasod sa Pilipinas, particular diri sa siyudad sa Davao. So unsa kay dahuman sa mga katawhan nining nagkainit na nga eleksyon o diri sa atong nasod sa Pilipinas? Tama na, Sals, no? Nagsugod na ang kampanya March 30. Ang eleksyon nato March 13. Under our Constitution, unta 45 days na. Kay tungod sa Holy Week, nabawasan gamay. May 13 na itong eleksyon. So, May 13 ang ating ang eleksyon. So, they have 45 days to do this. I expect ng tao dyan kung ano yung mga plataforma na i-offer ng mga kandidato, although medyo in many cases redundant yan. Pero ito ang gusto kong maintindihan sana ng madaming tao. I personally see a small turnout for these elections. Kasi hindi naman to presidential eh. Tapos lalo na dito sa Davao, daghang post dili kayo trailing ang election sa Davao ron eh. Unsay epekto ana basig daghang tao dili mo butar. Pero problema yan. Because nung 2010, ang last elections natin, yung barangay elections. Ang na-remember ng madaming tao yung May elections ng 2010 eh. But don't forget we had a barangay election in 2010, November. October. October. So nagkaroon tayo ng under the law. Sabihin ko pala muna, nung October 2010, ang turnout napakababa. Hindi masyadong bumoto ang tao noon eh. So mga nasa less than 50% ang turnout. Pag mababa ulit ang turnout ngayong 2013, so dalawang sunod na election na konti lang ang bumoto. Ano ang ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, hindi ka makakaboto sa 2016. Kasi meron tayong provisions in law that if you don't vote for 2 consecutive elections, your name will be delisted o matangtang na ngalan nimo
sa listahan sa mga butante. So siguro, kinahanglan masabtan sa mga tao na kung wa mo ni boto tong barangay itong 2010, boto mo karong Mayo. Kaya matingala na lang mo, pag abot sa 2016, wa na diha ang ngalan nimo. So, bisag dili exciting ni, bisag walay kontrang mayor, walay kontrang ubang kandidato, adto mo. Kaya sa 2016, basig di mo kaboto. Dapat buboto gyud para ipakita gyud ang atong rights o katungod, di ba? Okay, kining enough ba ang 45 days ngadto sa mga kandidato labi na nga sa tong tan-aw nini para mapadeliver o mapaabot gyud ngadto sa katawhan o sa mga butante? Ang nagbuhat sa balaod, tanaw nila enough ang 45 days. Pero depende gud na sa kandidato. Nay kandidato na kinahanglan 90 days, nay kandidato kinahanglan 3 years, nay kandidato di na kinahanglan mga kampanya. Mao na siya. So sa diri sa Davao, kasagaran ibalik man na ang mayor si Dagan walay kontra. So bisag one day, boto lang niya kaugalingon niya, okay na daog na siya. Kung nakay kontra, kana mag-contest mo diha. So depende talaga kung 45 days ang kailangan mo. Sa case naman ni halimbawa sa Congress first district, si Attorney Carlo Nograles, I don't think he needs to campaign so much because he has been very visible for the last 3 years. So kilala siya ng lahat, he has been very visible. Ang katbang niya, si Pamatong, medyo controversial yan So, pero kailangan niya explain siguro ano talaga ang totoo niyang personality. Si former Vice Mayor Bungguyan, I think he also needs because the last time that he ran in an election was 2004. Pag sinabi mong 2004, 9 years yan. So, 9 years, kung 18 years old ang bumuboto ngayon, 9 years old pa lang yan nung huli siyang tumakbo. So, he has to reintroduce himself and I doubt if 45 days will be enough. Sa totoo lang, depende talaga yan. Kaya bakit sinasabi lang mga incumbent? Sir Ver, may sinasabi tayong no campaign rule on Holy Week. Any comment on that? Hindi ko yan maintindihan Kasi may sinabi ang COMELEC na if you are not yet a candidate, meaning if the local campaign has not started, you are not covered by the premature campaigning. Manay kakita mo, kung nakapansin mo, nakamalay mo, libot mo sa Davao, wa pa nagsugod ang kampanya sa local, na poster na vote. So, supposed to be, bawal yan. Kasi ang sinabi, mag-start tayo ng campaign March 29. Pero ang sabi ni Chairman Brillantes, wala naman daw premature. Ngayon, meron silang sinasabi, bawal daw sa Holy Week mag-campaign. Tatandaan daw nila ang mahuling mag-campaign and they will penalize them with imprisonment. I don't know how COMELEC will handle all of this. Sila mismo, medyo mayroon silang hindi malinaw na ano dyan. Pero mutin academic naman yan, Raf, kasi nag-start ng kampanya. So, let the campaign begin now. Pakinggan natin lahat ng kandidato. Okay. Ibalik ko lang doon sa sinabi mo, Sir Ver, no? Nasabi mo na less excitement ang magiging election ngayon dito sa, I'm sure dito sa local ang ibig mong sabihin yan. Bakit? Kasi unang-una, ang mayor natin unopposed. Pangalawa, ang vice mayor natin, si Paulo Duterte, is running without an opponent, wa siya kontra. Sa pagdating sa Congress, murag token candidate na lang ang katbang ni Congressman Nograles. Si medyo siguro itong District 2, meron tayong babantayan dito because Milen is having a strong challenge from Joji Bian. District 3, unopposed na naman yan. Sa Council, supposed to be, wala na din dapat yung wala na dapat excitement yan dahil ang hugpong is virtually running unopposed. Ang problema, medyo madami yata silang nilagay na kandidato kada distrito. But generally, alam mo, most of the elections, Rapsals, mayor man talagang pinag-aawayan yan. Without any contest in the top position, I don't see any excitement, really not so much excitement in these elections. Madami tapos na Maghuman na ang election. Human na election. Wa pa nagsugod, human na. So, unsay sa tan-aw nimo ani server nga nganong wa magi gustong mo atma ngadto kang Mayor Rodi Duterte. Ano post man gyud? Wa ko nagsulti na hadlok ang mga kaya isog kayo si Mayor Pero pwede na hadlok sa gasto. Kaya it's not really easy. It's not really easy to run for a position like Mayor of Davao City. We have close to 1 million voters. Tagaan lang nimo piso na 1 million na dayon, di ba? So that's one reason. Number two, I think there is yung activity ng politician sa Davao medyo menos na. Gamay na lang ang
ano sa politics eh. Maybe because it's expensive. Number 3 siguro, to the credit of Mayor Duterte, baka satisfied naman sa kanya yung mga tao. Kaya wala nang gustong lumaban. So, siguro, ewan ko kung si Inday lalabanan siya, pero hindi naman siguro, nag-uusap yata sila, kaya ano po si Mayor Duterte. Kanya si Vice President Paulo Duterte, ano po mangyapon? Sa itanong, di ba? I think it is the same reason. Kasi magastos patakbo ng kampanya, especially for a city like Davao. Think dakuan eh. Davao City is 6 times larger than Cebu City. This is 3 times bigger than Metro Manila. If you run a campaign in a city like Davao, you have to spend a lot of money. There are 180 barangays. You have to put up a slate in all the 3 districts of Davao. But pasabot, kinahanglan na kay 8 ka konsyal sa District 1, 8 ka konsyal sa District 2, 8 ka konsyal sa District 3. Gastuhan mo na. Napay 3 ka congressman. Pag vice mayor ka, muwag mayor ka, diha, dagan ka sa tulong na distrito. Ang lamang ng mga kandidato na katulad ng mga Nograles, ng mga Duterte, franchise na yung pangalan nila eh. Hindi ka na masyadong magpapakilala. So, sila yon. Pero paano yung iba? If let's say, if Saldi Chato would like to run for vice mayor, so kailangan magpakilala ka dyan. Ikaw, Rapi, o kaya ako. We don't have that advantage. Duterte and Nograles has been in the elections since 1986, 87, 88. So, they have been there for more than 20 years. So, memorize na yan ng tao eh. Malaking advantage yan. Hindi madaling lumaban sa ganyan ka-entrenched na mga pangalan. Tama. Sir Ver, gusto ko lang mapakinggan ng ating televiewers. Bakit mo nasabi kanina na parang shoo-in si Congressman Carlo Nograles? Unang-unang Nograles siya eh. I think I left on that statement na pag Nograles ka, pag Duterte ka, halos tanan sa Davao, kailan na sa'yo mo. Especially in the case of Carlo Nograles. Ang Nograles name, hindi lang yan pang Davao. Kumbaga, hindi lang yan pang sports, di ba? Pang pamilya pa. Nationwide yan eh. He is the son of the former Speaker of the House of Representatives, the first Speaker from Mindanao. Tapos, pag puli ni Carlo kang Speaker Nograles as Congressman, nagparehas naman. Bright lang gihapon. Med sa looks, okay man. So, madali siyang makilala. By the way, importante sa politika yan, yung movie star looks. Kasi madali kang mas matatandaan, lalo na si Carlo, si Carlo niyan. Tapos ikadua, he is facing, I think, a candidate who is close to 70 years old. Ang senior, 60, di ba? Ito, sobra pa to sa senior. As I have pointed out earlier, si Vice Mayor Bungguyan tsaka si Attorney Pamatong, they have been out of sight for the longest time. In the case of Vice Mayor Bungguyan, as I have mentioned earlier, ang last niya na dagan, 2004. Kunya, katong 2004, papasay ka at bang. Si Ungab was his opponent, but Ungab was actually a token candidate that time. Fernando po needed a candidate, si Ungab gibutang nilang vice mayor. Katbang si Vice Mayor Bungguyan, nakauban si Mayor Duterte, Gloria sila ato. So, since Ungab never had the needed amount of money to run a citywide campaign, it was a less active campaign for Bungguyan in Opor. So, less active siya ng Opor, wa na siya kadagan ng 07, wa siya ni dagan ng 2010. So, titaasan na. So, maglisod good siya. Atubangon ni mo, Nograles ang apelyido. Nograles has not lost an election in the 1st district since 1987. Vote pasabot for the last 26 years. Tapos, ang Kuya Ron Salz kay pang-retirement daw no? Anyway, may sinasabi si Bungguyan, Sir Ver, no, na hindi pa daw siya natalo sa election. Totoo ba yan? At kung nakay-amnesia, siguro, pwede natin sabihin hindi natalo. He lost in 1995. For those who are new in observing Davao politics, pildi si Bungguyan tong 1995, tong nidagan siya re-election as vice mayor. Kini significant ng istorya, topic. Kay nga no, tong 1995, he was also the candidate of Mayor Duterte.
Mayor Duterte was running unopposed in 1995 except for some nuisance candidate. That was the first election of Marceliones, yung security guard. So, naikatbang si Mayor Duterte, security guard. So, it was considered unopposed. Kami, sa media, we call it unopposed. Ang vice mayor niya noon, si Bungguyan. So, in-endorse niya, gitudlo niya gihapon na vice mayor niya, natalo. And who was the candidate who was able to defeat Louis Bungguyan in 1995? It was Ben de Guzman. Ben de Guzman was running as independent. He has no party to back him up. It was also a midterm election, meaning walay election sa presidente. Local lang og Congress og senador. So, ang tanaw nila tong panahon na murag murag landslide na to eh. Kay si Bungguyan was endorsed by Duterte, he was endorsed by Malacanang, by President Ramos that time. He was endorsed by ang kalaban niya way partido, walay kandidato, pero ni daog si De Guzman. Kauban ni De Guzman nato si Boy Nograles. Boy Nograles was also trying to make a comeback in 1995. Walay partido, walay slate. Nala siya t-shirt, si Largon, daog na siya. Nakadaog sila. So, hindi yan totoo. Balikan ako tong tanong, ang pangutana kung wapa napildi si Bungguyan, dito tinuod. Wala ko yung amnesia. 1995 gito, no? Okay, kining usay tan-aw nimo diha server sa 2nd District para sa pagkakongresista. May away ba gyud? Ang away diha kay una, mga grudge fight to eh. Repeat fight to eh. Return bout. Kumbaga, Pacquiao Marquez to eh. Si Joji Bian o si Milen Garcia. Pero kung i-appeal pa nato ang election tung 2001, nidagan si Joji against Vince Garcia. The first time that Vince Garcia was trying to become congressman. So, for 2 elections, natalo si Bian. Pero ito ang medyo exciting dyan na pwede nating tingnan. I don't really consider Joji Bian as a weak candidate against Garcia for the first time since 1987. Ang Garcia, ang kaatbang, usa lang. In previous elections, ang nakita ko, laging ang kalaban ng Garcia, duwa-tulo. So, bakit importante yan? Pag tanawon ni mong resulta, let's say, itong previous election, si Garcia, kaatbang si Alterado, si Pala, kaatbang si Jerry Nograles, kaatbang si Joji Bian, si Billy Portadera, kaatbang si Jimmy Dureza Alterado. So, laging 2-3 ang kalaban. Ang boto ng kontra sa Garcia, more than 50%. So, makakuha ng boto si Garcia diha, more 30. Ang problema, ang kaatbang niya upat, 20, 20, 20, 20, or 15. So, in other words, ang kontra sa mga Garcia, kakuha total 70% of the votes. Ang nakuha ng Garcia, 30% of the votes. Natunga, nabahin ang mga anti-Garcia votes. Karon di na maitabo. This is now 1-on-1. We will see now if the anti-Garcia votes will hold. Kung more than 50% yan, I think may problema si Garcia. Because ito ang hindi niya nakita. I don't know what happened. Siguro na-miss na nila because they have kumpiyansa. Kasi ang laging strategy ng they are very used to a campaign na more than one ang candidate. Eh. Kunin mo lang kasi diyan ng 30%, 40%, pwede ka nang manalo. You don't need a majority basta more than 2 ang candidates. Pero sa 1-on-1, kailangan mo talaga dito 50+1, majority ka dapat dito. Kasi pag hindi ka nag-50, ibig sabihin more than 50 yung kalaban mo. Ganon yan. Ang kampo ni Bian, ningon nga, may fight kayo sila. So, agree ka ba? Tingin ko, because pumatol na din si Congresswoman Garcia, she was complaining already. I was surprised. Nakita ko sa iya sa TV, nagreklamo siya na gitira daw siya ng Bian political camp. You know, when you are complaining, meaning you get affected. Tanawa na si Congressman Nograles na yung mga Paul nagibuhat ang pikas, nagbutang silang poster na i-vote. Hindi man siya nagreklamo. I was reading na news. Ang gisulti ni Congressman Nograles, I will not file a complaint. He finds it unnecessary. But we go back to the case of Congresswoman Garcia. She is complaining. Together with Mayor Duterte, she was saying na subject daw siya sa dirty tricks ng Bian Camp. So,
if you are complaining, it means to me, as an observer of elections for many years, na mukhang worried ka yata. So, but we know that George Bian she's attractive. She has been in the news for many years as a business leader. I think she knows her politics. She's an intelligent woman. So, ano yan? She can give Garcia a good fight. Okay. Lipat natin itong tanong natin kay District 3, no? Sa District 3 tayo, Sir Ver. Sa tingin mo, bakit post din si Ungab sa District 3? Ang politika manggod sa District 3, murag Lopez diha sa una eh. Unya, katong gipil din ni Ungab si Lopez no one could really explain ano nangyari nun. Murag Lopez suddenly lost the fight in him. Murag di na siya murag na-disappoint, murag na-demoralize. I don't know. Although napod angay i-check ang media diha because I heard na ang gusto unta ni Lopez Daganan Vice Mayor. He was thinking already of going upstairs, hindi lang sa distrito na, citywide na siya. But parang ini-expect niya yata may another slate facing the Duterte, so hindi yan natuloy. So hindi siya makabalik ngayon sa District 3 for maybe logistical reasons then, or maybe pinahinga na muna yan ni Congressman Lopez dahil third term naman ni Congressman Ungab. Pwede mo din sabihin na eto walang nakakapansin ito. Minsan kasi ayaw natin maglaban because we thought tanaw nato, ang katbang nato, okay naman. Si Duterte, Mayor Duterte, okay ang dagan niya. Ang tanaw sa tao, si Duterte o si Nograles, grabe ang away. Pero, eto, tignan nyo Duterte has been running, hindi siya kinakalaban ni Nograles. Pero ang tingin ng tao, nag-aaway sila because of the rivalry na binibuild up. Take note, katong nidagan si Speaker Nograles ng 2010 for Mayor, hindi na tumatakbo si Mayor Duterte. So he was offering himself. Meaning, hindi niya pinapaalis si Mayor Duterte. Balikan pa na to. Mas previous pa dyan, 1998. Tung nidagan si Speaker Nograles ng Mayor noong 1998, again, kasi nag-3 terms na si Mayor Duterte. Ang gusto ko i-point out dyan, hindi naman niya talaga yan, Nograles has never said that Duterte was a bad mayor. Ang sinasabi ko dyan, Nograles waited for Duterte to finish his 3 terms and offered himself. That's what he did. So, hindi niya yan pinipersonal. It cannot be said that way. So, mali yung sinasabi nila na gustong agawin ni Nograles yung pagkamayor. So, ang tingin ko dyan, or maybe for some political reasons, hindi yan sinasabi openly ni Speaker Nograles. But my personal view is that he thinks Duterte was doing it okay. Kasi kung tanaw niya na dili okay, unta, tung 2001, giatbang niya si Mayor Duterte for mayor. Tung 2004, mas closer siya kay Gloria Arroyo, unta, i-challenge ni Nograles si Mayor Duterte sa pagka-mayor. Pero paano niya gibuhat? Nag-congressman lang siya, kay tanaw niya, mayong dagan sa liderato. So, isa yan sa mga reason. Etong, ewan ko ano nakain ni, ng mga kalaban ni Carlo, bakit mo aalisin yung naging most outstanding congressman? Pag tinanong ka ngayon ng mga tao, Sir, Vice, whatever, attorney, sa pamatong, bakit mo gusto tanggalin yung maganda ang ginagawa? Kasi ang election is always like that. Tatanggalin mo siya, you try to remove him because he is not performing well. Pero paano kung awardee as most outstanding congressman? Anong isasagot mo dyan? Kasi sobra ka pa sa outstanding, most nga yun eh. So, malaki ang problema natin dyan. Okay. Bakit sa tingin mo hindi lumaban si Roy Lopez kay Ungab? Tingin ko, pwede din nating sabihin, Raf, na baka naman magandang takbo ni Ungab. We have to understand also and we have to take note that Congressman Ungab is on his 3rd term. He was able to, on his 2nd term, he was able to get a major committee in Congress, which is, he's a banker, by the way. Si Ungab is very good in money matters. May siya sa kwarta. So, he was placed as chairman of the Committee on Ways and Means of
the House of Representatives. Pwede po tungod sa dili siya ilado, gibutang siya sa Ways and Means para pag ipangita siya sa mga cigarette company, kisa na si Ungab. So sila kailan nananaday. So I don't know, but more or less ang sinasabi natin diyan, Ungab I think has performed creditably as congressman, and Lopez thought it will take a lot of, pag tinanong siya, halimbawa, the same na pwedeng itanong kay Attorney Pamatong tsaka kay Vice Mayor Bungguyan, bakit mo gusto palitan? Bakit ka tumatakbo? Tanungin mo si Roy Lopez ngayon, Congressman Lopez, nganong gusto man nimong tangtangon diha si Ungab, may mandagan niya. Nahimo siyang chairman sa Ways and Means Committee sa House. So, sa itubag nimo diha. Di ka kasulti, wala, gusto lang nako. Wala lang, hindi man yan pwede sa eleksyon. Tanungin mo si Bungguyan, Vice Mayor Bungguyan, bakit mo gusto paalisin si Carlo dyan sa Congress? Alangan mo tubag siya, wala lang. Hindi yan pwede. You have to put up an explanation there. Ang pagkasayad ng Consults, kay murag gusto lang sila mo retire as congressman. Anyway, ay mughawa, no? Kay mag-break lang tag makadiyot. Balikan na to si Mr. Ber Bermudez. Ang tagi pangutana, pati si Chis Escudero, atong pangutanon karon kang Ber Bermudez. Ay mughawa kay balik lenta. Kalambuan, Dalatana. Kalambuan, Dalatana. Balik ta sa atong programa, ang Kalambuan Dalatanan. Sals, murag ginamina magpangutana kay Sir Ver, no? Kay Imo ang oras. Raf, aduna tay mga pautanan ni Dugang Server. May aduna kay bugat ka kining pag-endosar ni Duterte ngadto kang Bungguyan kay siya magyud ang gi-endosar ni Duterte. Yan. Actually, yan, komplikado na issue. Kung pwede na ito isulti-lisod na pangutana. Kanang i-endorsar ni Mayor Duterte si Louie Bungguyan. Ano sa epekto, ana? Na-epekto. Sigurado na. Pero kung unsang epekto, unsa kadako, unsa kagamay, dihata mag-istorya taas. Kay una, hindi man si Mayor Duterte kaylata kabaluta tanan, he is a very influential political leader. So manay murag bugat na. But on the other hand, dili na garantiya. Hinumdumi itong 2010 tong niagi na eleksyon. Gi-endorse pod ni Mayor Duterte si Mabel. Ni daog si Congressman Carlo Nograles. So if that is the basis, then pwede mo sabihin walang epekto yung endorsement. Ngayon, pwede sabihin ng kabilang kampo, ng kabilang na kaatbang ng mga Nograles na sabihin nila, noong 1998, in-endorse din ni Mayor Duterte si Mayor de Guzman at nanalo si Mayor de Guzman against Boy Nograles in 1998. So, sasabihin nila, kita nyo, di may epekto. So, it can go both ways. But let's look at it this way. Alam nyo, ang endorsement, depende kasi yan kung sino yung ini-endorse. Mabel was a strong candidate but it fell short. Masyadong malaki ang achievement ng Nograles sa District 1. So, si Carlo was riding on the name Nograles. Wa kaabot ang endorsement ni Rudy Duterte kang Mabel Acosta tung 2010, daogi hapon si Carlo by just having the family name Nograles. Ngayon, iba to. Hindi na siya nakasakay sa pangalan ng Nograles. Siya na mismo to. Nasa'y age, nasa'y pakita,
So murag ang murag nasay mas dungag na kusog kining endorsement. Kadua, in-endorse ni President Aquino dahil Liberal Party sila pareho, si Vice Mayor Bunguyan. Aquino also endorsed Mabel Acosta in 2010. Wa kadaog si si Mabel. So hindi 'yon guarantee. There were many elections in the past ni Age na endorsement na nagsilber. Parehas ni Wendell Abisado in 2001. Wendell was endorsed by Mayor Duterte but he lost to Boy Nograles in 2001. So, at pinaka-importante, yung 1995. Duterte endorsed Bunguyan. Bunguyan lost to De Guzman. The sitting president that time in 1995 endorsed Bunguyan and Bunguyan lost to De Guzman in 1995. Walang partido si De Guzman noong 1995. Si Bunguyan, full slate, unity ticket. Lahat ng kandidato nasa kanila, lahat ng resources, local, national, City Hall, Malacanang, was behind him. Pildi siya. Ang De Guzman. So, hindi mo basta masabi yan. At mismo siguro, si Mayor Duterte magsasabi sa atin na bisag siya, di ko mutuo sa endorsement. Kaya nga, no, katong 1988, si Sapres Picio was endorsed by Cory Aquino. But he was able to defeat Sapres Picio. The first time that Duterte became mayor, he was just banking on the good name of his father. So, daw siya. So, yung endorsement na yan, it's really anyone's analysis. But records will show na nakakatulong yan, but that is not the yan magdi-decide kung sinong mananalo sa election. Otherwise, lahat na lang ng endorse niya panalo na yan. Hindi naman ganoon ang election eh. So depende pa rin yan kay Bunguyan. I think Bunguyan what he should do is to sell himself according to his own merits. Hindi yan pwede na iboto niyo ko kasi sabi niya. Hindi yan masyadong maganda, hindi yan masyadong magandang kampanya. Nga naman nga, si Bunguyan ang gipili ni Duterte against kang Congressman Carlo Nograles. Hindi yan masyadong maliwanag, Sals, no? We're not part of how decisions are made in the Hugpong camp. But if you will take note, kung nagtanaw ka sa mga statements ni Mayor Duterte, una, ang resulti niya, ang angay mahimong congressman katong abogado. So, matingala ka, anong kapila niya gibalik-balik na ang angay gud diya butang sa Congress, abogado gud, kaya abogado siya. Attorney Chu, he was even teasing Attorney Chu. Siguro ikaw na lang, kapanyera, kaya abogada ka. Sinabi niya maganda dyan, si Mayor Sara Duterte, kaya abogada. And then, all of a sudden, he was endorsing now a non-lawyer. So, we can only speculate. Bakit nga nung kalit naman lang na usab? Ingon, abogado si Bunguyan, di man abogado. Si Pamatong pa. Untag i-endorse na lang niya si Pamatong, kaya abogado to. Pero ito ang lumalabas kasi sa sequence of events. Yung filing, October 5, deadline. Do you remember na maghapon na, magsarado ng Comelec, mapaka-decide ang hugpong. Kinsay kandidato nila sa congressman. Sa ato pa, naglisod sila pangita o kandidato na Iatbang kang Carlo. It was almost 4 o'clock, if I understand. I was monitoring, I'm a newsman, I'm a reporter. Nagbantay ko sa naitabo sa Comelec itong adlaw. Katong buntag, ang naiatubang sa amo sa media, si Leo Avila o si Bunguyan, who were both saying, udagan sila. Depende. Naghulat pa sila ng instruction. So, ang gusto na ko ipasabot Salds, na bisag si Bunguyan, wa siya kabalo na siya mudagan. Basta andam lang siyang COC niya, si Leo Avila nag-andam pod, o there was also a talk that it may probably be Mayor Sara Duterte running for Congress because the father said, Vice Mayor Duterte said, kailangan dyan, lawyer. But medyo nahirapan yata dyan because there was a statement made by Mayor Sara Duterte that we need the Nograles in the 1st district. So wala siyang moral will na atubangon si Carlo Nograles that time. I am just going by what was stated publicly. Hindi ako nanguhula. Ang sinasabi ko, ito ang mga nangyari.
kayo na ang bahala mag-isip, ano talaga, what could be the reason behind. Kadua, si Bungguyan, ito I will now make a speculation. Ang sinabi sa akin, ang nadunggan ako, ang tanaw pod nako, niduol siya sa Hong Kong kay gusto niya mag-vice mayor. Hindi congressman. Kasi alangan mo presenta sa congressman na sulti na ganin, nagstorya na si Rudy sa TV sa tanan na gusto niya abogado. Congress, bakit si Bungguyan? So, niduol si Louie Bungguyan para mo dagan, mag-offer, Rudy, dagan kong unsa, Vice Mayor. Kaya ang reading niya itong panahon na si Mayor Duterte, Rudy, will become Mayor, Inday Sara will run for Congress, bakante bigla ang Vice Mayor. So, nag-offer siya. So, wag mo siya kabalo na usab. So, nawala siya sa passing ngayon, kaon siya sa baba sa buhaya. So he is now facing a very formidable candidate. Yan ang most likely na nangyari diyan sa insidente na yan. And Louie finds himself running for Congress. Sir, very explain mo kanina na less excitement itong election sa Davao City, no? Sa tingin mo kaya magkakaroon ng thrill dito ngayon sa council slate na lang sa election dito sa Davao City? Kabalo karap, ang tao manggod, nangitagod ng kanang trail, kanang may istoryahan, kanang pwede gani pustahan, di ba? Ang tao sugarol man. Sugarol man gud ang tao, bisa gani ang gagamba, di ba? So, isay mo daog diha, NBA. So, di ka man pwede mo pusta ron sa mayor, kay way kontra, di ka pwede mo pusta sa vice. The same sa Congress, kay llamado kayo. Council ang labanan. What made it really exciting is the fact that there are more than 8 candidates under one party, at least under one alliance. Kasi ang party, more than one party ito, if I understand. May hugpong, may liberal, but all of them were endorsed by Duterte. For 8 seats in the council, he is endorsing at least 9 names. So sigurado na ang isa mahulog. Tapos you don't forget that there is a Joan Bungguyan na incumbent, tapos magandang performance. So 10 na yan. So ang question ngayon, ang pustahan ay kinsay matagak dito sa napulo na most likely winner sa District 1. So, ewan ko, hindi ko din maintindihan. Sabi ni Duterte, ipaagi daw na sa convention ang pagpili sa mga kandidato sa hugpong. Kung niagi na sa convention nga, nung man sa 8, were the party allowed to name more than 8 candidates. 8 lang gud tong silya nga nung napulo man ang ngalan. Di ba? Kung may convention yan, bakit last day hindi pa natin alam kung sino tatakbo na congressman? So, I don't really, hindi ko maintindihan masyado yon. Bakit ganon? But in the meantime, mas mahirap intindihin bakit more than 8 ang nilagay doon sa So, kung titignan mo ngayon, ang dami pa naman nag-number 1 dyan. Si Mabel Acosta was a previous number 1, Avila, andyan si Galicia, nandyan si Kitain, so I'm now mentioning 4, pang-5 si Librado, pang-6 si Joan Bungguyan, pang-7 si Councilor Ibuyan, pang-8 si Small Abiliera, pang-9 si Bonnie Militar, pang-10 si Jackson Reyes, who is also an incumbent. So make your bet, sinong mahulog dyan? So dyan ngayon mapupunta yung atensyon ng tao. Sino kaya ang hindi papasok? Kasi Duterte could have simplified it just like in 2007. In 2007, nag-alyansa si Duterte at si Nogales. Unity sila noon 2007. Ang sabot, si Nogales bahala sa national, si Duterte sa local. They fielded only 8 candidates. All of them became winners. Straight yun, 8. Pero ngayon, nag-iba, 10. What is the reason of Mayor Duterte? Kailangan makakasagot. Hindi man siya pwede mag-guest dito kasi medyo election na, bawal yata. Okay. Specific tayo, Sir Ver, dito sa District 1. No? Mas interesado kami ni Saldi sa District 1. Ano sa tingin mo? Paano mo i-anticipate itong 8 seats dito sa District 1? Sa totoo lang, lamang lagi dyan ang incumbent. Ang problema dito, Rap, yung 10 na sinasabi ko are actually, for all intents and purposes, are considered incumbents. Kasi yung si Bonnie Militar may not be an incumbent, but he was formerly an incumbent.
incumbent. So doon pa lang complicated na yan. Si Mabel Acosta may not be an incumbent, but she used to be an incumbent. So you have now 10 strong names, either incumbents or former incumbents. So anong labanan dito? Labanan na talaga to ng kampanya. And I'm tempted to say, huwag natin tal ko mustorya ba na dako ang factor kung asa mo ato si Carlo. Kaya lahat ng 10 na to, or 9 na ito, may Duterte support to. Sino makakuha ng dungag na support, gikan kang Carlo Nograles, Sure win yan. may dakong tabang to. Di ba? Kung endorse ka bigla ni Carlo, so this is going to be exciting. Okay. Dito po sa Distrito 2 server, kining gingon natong council race. What are the prospect ani? Kung thrilling dito sa District 1 SALS, mas thrilling dito. Kay 12 ang gi-endorse sa kampo ni Duterte dito. So, Upat daan tagak. upat ang tagak diya. Sila-sila rambulan. So, diyan ang maglabas yung jangking. Babalik si Danny Dayang Irang. Used to be number 1. Babalik si Dado Mahipus. Tapos, nandyan yung mga bago na sila Al Ryan Alejandre, number 3. Si Marisa Abella, number 4. Jimmy Doresa, number 5. Number 6 si Monteverde, number 7 si Bangoy, number 8 si Cabling, number 9 yung misis ni yung minor si Sala. Tapos nandiyan pa sila Portadera, Kaliksihan. I was looking at 14 names actually, 12 of them endorsed by Duterte. So paano ngayon 'yan? Question. Kung ikaw tumatakbo, councilor ka, sino ilalagay mo sa sample ballot mo? 8 dapat, di ba? So, ilalagay mo ba yung 12? So, ngayon, kung ilalagay mo yung 8 lang, sino yung hindi mo ilalagay? So, madaming yan. Si John Louis Bongo yan, he used to be number 1. Pero ngayon, may problema siya. Kasi 3 na silang tumatakbo, nakakalito na yan. So, sabihin ng tao, hindi pa congressman gidaganan, waya sound ng bata. So, he has been in the council for 2 terms. He has not created enough impact. Baka sabihin nila, hindi. Yung Bongo yan, lumipat na yun sa District 1. Joan yun, di ba? So, yan. So, pwede siyang mahulog yan. And he was number 1. So, it's very confusing now. Pagalingan na to sa kampanya. Pangalawa, may problema pa sila sa COMELEC. Masyadong gilimit ng COMELEC ang airtime ng mga kandidato. Hindi sa elections. So, how can you project properly? How can you make people understand na ito ang 8? No, ngayon, ang mangyayari dyan, I've been in politics long enough. Junking ang tawag dyan. Siguruhin mo na yung sarili mo, ikampanya mo isa lang, bahala na kung sino yung pito. So, yan ang yan. Ang tawag dyan sa Davao, sa mga media, nilubutay. Lubutumi. So, exciting yan. Mas interesting ka diya sa Distrito 3? Sa District 3, 9 din ang inano dyan. Maganda ang labanan dyan, Salis. Kasi ang labanan dyan, sino ang mag-number 1? Number 1 is critical because Umungabis is on 3rd term. Okay? So, kung sino mag-number 1, malamang, congressman yan. Tatakbo in 2016. I'm mentioning now Mirna Daludo, Caloy Bello, Rachel Sosobrado, and etc. Okay lang, samtang batay bibo bitaw kayo ng election diya sa 3rd district o sa 2nd district o 1st district sa mga konsyal, di ba? Rap? Di na lang nato, nga na lang dulor kay. Basing, di ba? No, naghana sila diya kagadagan pod. Balik ta sa Sir Ber, no? Balik ta sa issue sa Duterte Nograles sa rivalry. Si Bongo yan nagingon nga importante ang sabi niya, importante daw magkaroon ng unity. Ano masasabi mo dyan? Yung 1995, they called their party unity ticket. Talo siya. Kung ako sa kanya, huwag niya gamitin yun kasi hindi siya sinuwerte doon. Pero ang gusto niya yata palabasin doon, kung gikan ka sa partido ni Mayor Duterte, dapat ikaw ang manalo. Kasi daw, mas sigurado ang asenso kalambuan. Sa totoo lang, hindi ganun ang nangyari. Kaya naging asensado ang Davao. Pag abot na ako sa Davao 1990, wala pa yung mall, wala pa yung flyover. Ang dalan, piting
walay simentado. Adto ka sa Obrero, wala kay maadtuan. Ang dalan mo downtown lang eh. Matina, guot, bahada, guot, grabe ang traffic. Pero, tungod na rivalry. So, gipakita ni Nograles na he is also a deserving leader of Davao. So, naningkamot siya. So, tungod daya sa rivalry, nilambo ang Davao. Kaya pakita man ni Duterte maayos sa peace and order, pakita man Nograles maayos sa infra. So, nag-benefit tayo. Later, naubusan na sila ng project. Ipakita ni Nograles na may sports dome. Sa gibuhat ni Duterte, gipayo niyang Almendras Gym. So you see now the benefit of rivalry, of competition. Naglabas si Nograles ng scholarship program when Carlo was chief of staff in 2004. Anong ginawa ni Duterte? Gawa din siya ng scholarship niya. Merong CMAP, merong LINGAP. So that is what rivalry will give you. So pwede din na pag naargabyado ka dito, halimbawa, nabunalan ka ng isang Duterte, sumbong ka sa Nograles. Nabunalan ka ng Nograles, sumbong ka sa Duterte. That is balance. So, hindi ko maintindihan masyado ano yung binibenta na konsepto ni Vice Mayor Bungguyan na kailangan isang partido. Nakita ko yan sa Maguindanao. Isa lang apelyido. Pero hindi naging maganda ang resulta. So, I don't know how but that is not really a well thought of na dapat sabihin lang niya kung ano ang gusto niyang gawin. Hindi kasi madadala yan sa mga ganyan-ganyan lang eh. I haven't heard this platform sa totoo lang until now. Ano ba ang plano niyang gawin diyan? Kasi ang problema niya diyan, baka lahat ng sabihin niya nagawa na nung kalaban niya. That's why he's really having a difficulty. I can sympathize with him. Kasabot ko sa iya, di siya kasulti. Unsa pa'y buhaton niya, unsa pa ba'y di nabuhat sa naglingkod. Yan lang naman ang may offer mo dyan. What other else would be your reason for running for Congress? Retirement. Anyway, nakikita mo ba na posibleng magkakaroon ng reconciliation between these two big families in Davao, Duterte and Nograles? Let's put it in context. Sabi nila nag-aaway, pero alam mo ba, hindi ako masyadong agree dyan. Pwede siguro sabihin natin nagko-compete. On his unguarded moments, Duterte will always tell you, politika man lang nakasulti ko, Nograles the same. In politics, you have to make a stand according to your party. If the other is in the opposing party, then magkakaroon talaga kayo ng clash. Pero nakadinig na ba kayo na for 20 years or more na nag-aaway sila? Nagsuntukan ba yan? Nag-aaway ba yan? Nagtakutan ba yan? Wala namang umabot sa ganun. So, hindi, hindi, ang gusto ko establish dyan, hindi naman yata talaga nag-aaway. Nagko-compete lang yata. Ngayon, if we talk about the future, one thing that many people may not be probably aware of, magkamag-anak yan by certain affinity or blood relations. Yun ang alam ko dyan. Si Carlo, I understand, is the nephew of Mayor Duterte. It's on the mother side, sa mga Bendigo. Galing pa ang roots niyan sa Cebu. So, kung reconciliation ang pinag-uusapan, parang malaki ang chance niyan. Pangalawa, Nograles has made it rather clear na hindi siya interesado sa local. So, the Dutertes have also made it rather clear na hindi sila masyadong interesado sa national. So, wala talaga pa. Ang reconciliation is really of strong possibility as far as Nograles and Duterte is concerned. At tuputarap sa national race server kay si Chis Escudero, nagbaba sa survey. Your comment on this? Ang tinitignan ko yung news, Saldi, ito medyo intrigan eh. Showbiz. Chis Escudero, Heart Evangelista. So, ano ba talaga nangyari dyan? But let's go first to your question. Nagbaba siya sa survey. The survey was conducted March 15. Hindi pa nag-start yung iskandalo between Chis Escudero and the parents of the girlfriend, yung artista, si Heart Evangelista. Ang traceable lang dyan sa draft na yan, nakalaban niya si Estrada. Yan ang hindi masyadong na-highlight eh.
Si Estrada kasi has been accused by Escudero of campaigning against him. Meron din kasi talagang pinanggagalingan niyang away nila. Kasi nung yung 2010, parehas silang gustong tumakbong presidente. Parang ang sinasabi ni Estrada dyan, na nag-usap yata sila na si Chis ang magiging vice niya. But since Chis was ahead of Estrada in the pre-election survey, ang gusto ni Chis, akong presidente, kung gusto mo, si Estrada ang mag-vice. But until dumating ang filing, si Binay na yung kinuha ni Estrada. So, si Estrada thought that Chis should be with him because Chis practically owes much of his political career from Estrada kasi si Chis made a name when he was with Fernando Po. And everybody knows na si Fernando Po, kandidato yan ni Estrada. That's number 1. Number 2, yung yung inadapt. Yung beginning kasi, madaming nakalimot dito. Yung beginning nung Senate election, bago nag-filing, si Escudero, si Loren Legarda, tsaka si Grace Po, declared themselves as independents. So, ibig sabihin, wala silang partido. So, ang ginawa ng una, yung Kala Estrada, inadapt. Kandidato na din namin kayo. So, dahil siyam lang ang papangalanan namin, plus 3 na independent, 12. But since independent nga, inadapt din yan ng Liberal Party. So, ang understanding dyan, nag-adapt sa'yo, dalawang partido mo. Independent ka naman eh. Pero yung nagkakampanya na, ayaw na sumama nung tatlo sa una. Sumama ang loob ni Estrada. Gusto na nila, doon na lang sila ma-identify sa LP. Ngayon nga, they are now projecting themselves as candidates of Team Pinoy. That is not the original setup. Kasi ako, nasa news ako, I know for a fact that during the beginning of this run-up to the Senate elections, sila, mga independent candidates, nagkasamaan sila ng loob. Ngayon, maganda tingnan, Sals, balik ako dun sa tanong mo, maganda tingnan ano ang lalabas sa next survey. Kasi pumutok na yung mas malaking iskandalo on the part of Senator Escudero, yung kay Heart Evangelista. Hindi biro yung akusasyon na sinasabi ng mga magulang ni Heart Evangelista na iba daw yung nakikita natin sa TV, iba yung nakikita nila pag doon sa personal na, sa bahay, sa condominium. Nag-start yan talaga doon sa column ni Mr. Ramon Tulfo sa Philippine Daily Inquirer. Sinulat niya na kilala niya yung kaibigan ng mga parents ni Heart Evangelista at nalaman niya na may ganitong problema. Nag-start yata yan doon sa kontrata ni Heart Evangelista sa isang network na ang manager niya, yung mother niya, parang tinatanggal yung mother niya as manager. Ang pinagbibintangan ngayon ng mother, influensya ni Senator Escudero. But I would rather that they face this issue squarely. Hindi pwede yung mga general statements. Hindi din pwede yung sinasabi ni Senator Escudero na hindi daw pwede pakialaman yung personal nila ng buhay. Hindi kasi ganun yun eh. Kasi pag kandidato, hindi namin papakialaman ang personal mong activity, but yung mga activity mo na makaka-apekto sa opisina mo, pwede yan pakialaman. I-scrutinize ka talaga dyan. So, wala tayong magagawa. Mga public figure sila, mga public official sila, pag-uusapan talaga to. Titingnan natin yung next survey. Do you think, Sir Ver, nga kinisi Chis Escudero makasurvive sa iyang kasamtangang political crisis? Ano yan? Too early to tell. We have 45 days of the campaign. After the Estrada incident, 14% kasi salds ang nawala eh. Alam mo, maski anong kampanya, ang 14%, walang ganyang galaw. So, usually kasi, pag tumakbo ka ng maski anong posisyon, naka-decide na ang tao. Nag-start pa lang, actually applicable yan maski sa local eh. Halimbawa, yung Carlo Nograles versus sino yung kalaban niya, Pamatong Bungguyan. Meron ng, sabihin mo, mga 99% ng tao, butante. Naka-decide na yan. Pag naggalaw yan, konti na lang. Pero itong nangyari kay Chis Escudero, 14% to. Ibig sabihin, dati na itong gusto sa isang kandidato, in this case, Chis Escudero, biglang nagbago isip nila. Because his rating dropped from 62% to 48%. So, 14 ang nawala. Estrada yan. Paano pagpasok pa nitong iskandalo sa parents ni Heart Evangelista? So, how much more percentage? He is from number 1 and 2, he is now number 3 and 4. Tapos, medyo malalakas pa itong nasa likuran niya.
Yung number 5 is Cynthia Villar, who is coming in very strong, especially in advertisements. Number 6, si Coco Pimentel. Nandyan pa si nagsunod-sunod yan sa likod, sila Bam Aquino, etc. etc. So, pag hindi niya ito binantayan, if he does not act quick enough, baka magulat na lang siya kung saan siya pulutin after the election. Although, I understand, ang sinasabi ngayon ni Senator Escudero to cure this problem, susundin daw niya yung kanang advice ni Miriam Santiago. Ang una mong ligawan, magulang. Mother first. Yan. So, bago ka makarating dun sa anak, magulang muna. Salz, inumpisahan mo showbiz eh. Dahil kapusin natin ito siguro sa showbiz. Sir Ver, ano sa tingin mo, bakit masabi ba natin na, makonsider ba natin na national news itong issue kay Chris Aquino at kay James? Yan, showbiz na talaga yan. Ayan, mahalata na tayo dito na mahilig tayo sa showbiz. I have been questioned many times na bakit daw top news yan, pinapakialaman yung buhay ng mga itong mga celebrity na to. Sa totoo lang, iba tong kaso na to because Chris Aquino is not just the TV host, not that the TV drama teleserye actress. She is the sister of the president. Okay? So kaya kailangan man-news to. Kasi hindi pwede na yung kapatid ng presidente may nangyayari, pipikit lang ang media o ang taong bayan. So, pangalawa, aside from being the sister, si Chris Aquino is also one of the top donors, election campaign donors of President Aquino in 2010. So, malaki ang influence niya sa administration ng kapatid niya at nung kandidato niya nung 2010. She even donated Akbayan 10 million if I remember the news properly. So, she is a very active political entity, si Chris Aquino. At kung babasahin mo yung mga accounts ng insidente with James Yap was saying, kanang banan ni Chris Aquino, nagsulti, nag-remind siya, mga gihuraw siya, na ayaw kalimti, tulo pa katuig, itong igsuon ako diha sa pwesto. So, ano ang ibig sabihin nun? Is the power of the president being used by members of the family to intimidate other people? In this case, James Yap, a basketball player. What do we expect? Si James Yap ba, hahabulin na ng BIR in the next few days? Anong mangyayari dito? Si James Yap ba will be dropped by his team in the PBA because it is under pressure by government? Importante malaman natin lahat yan. Hindi pwedeng papabayaan lang natin yan. Because James Yap, we have to sympathize with him also. Not because sikat siya, popular siya. Kailangan niya ng ganitong suporta dahil ang nakalaban niya dito, hindi biro. Especially when I was looking at the interview of the entire, lahat ng kapatid ni Presidente nandun. So kinakalaban siya. Pag nabangga ka sa ganyan, pwede ka na namang hindi makatulog. Diba? Kasi kapatid yan ng Presidente. Now, let's see if the government will behave on this particular episode. Tingnan natin kung so far so good dahil sinabi ni Presidente Aquino na hindi naman daw niya alam kung ano yung nangyayari. Hindi daw niya yan pakikialaman. Okay. Medyo napunta ko singit ko na lang before mag-end ang atong episode this time. Would you think na magkakaroon ito ng epekto sa kay Pinoy? Ang unang epekto niya, nakalimutan yung Sabah. Yung issue sa Mindanao, nakalimutan. Yun ang unang epekto. Pero kung ang tanong mo, kung hihilahin ba ang ratings ni Presidente pababa, depende sa behavior niyan. If there is a sign that James Yap will be harassed by government, I think the media will fight back and I think that it will be telling on the ratings of the President. But so far, so good. Wala pa mga alarming signs. Okay, burag di naman kita ito kapugan, Raf, magpadayon ng atong mga paggigitabing ito kang server Bermudez. Sige, doon na kapay kapuno, mga minsayang ito sa itong mga televiewers. Magpasalamat na lang ako sa ALS kay meron tayong opportunity to reach out to the people. It's election time. Gusto ko lang sabihin, ang eleksyon, laging importante yan sa buhay natin because dyan natin pipiliin kung sino magiging leader natin.
So kung masyado tayong maingat sa pagpili ng empleyado natin, sa pagpili ng mapapangasawa natin, ng girlfriend, ganun din ka-importante ang pagpili ng leader. Last line ko, sabi nila, wala daw pag-asa umasenso halimbawa ang third world country katulad ng Pilipinas. Mali. Makakuha ka lang ng isang tamang leader, pwede magbago lahat ng buhay natin. Sa tulad na nangyari sa ibang bansa. When Malaysia was able to find Mahathir, when Singapore was able to find Lee Kuan Yew, when probably you can say when Davao was able to find Duterte and Nograles, umasenso tayo. So importante yan. Huwag natin pabayaan yan. Piliin natin mabuti kung sino yung kandidato, kung sino yung nakakatulong sa atin. Okay. Thank you so much, Mr. Bermudez. Gusto lang sana ako pasalamatan, Salz, no? Ang nagama sa itong set, si Jack o sa atong makeup, si Richard Bukbuk. Happy birthday day kay Attorney Ed Batacan o regards to Attorney Eleanor de la Peña. O commercial lang, Kajot Salz. For men and women, kung magpagwapa mo, magpagwapo, ato lang mo sa Loft Salon and Nail Lawns, no, diya sa Patina Town Square, sa right wing, dito sa second floor. Ay mo kalimot, Loft Salon and Nail Lawns. Dagang salamat. Tungkol kayo naman kita oras, kininyo igalas kahanginan Rafi Bermejo, naging dagang salamat may kadlaw. O syempre, ganito nila di Bombet at Batit Castillo o ang former speaker Prospero Boy Nograles. Inyong alagad, Saldi Chato, may kadlaw. Kalambuan, Dalat Manan.